Grabe ang pagbibigay, pugay ng napakagaling ng director, actor na ito kay Miss Nora Aunor. Talagang sinabi niyang napakahusay ni Miss Nora Aunor. At panibago na naman na Noranian ang talagang masasabi natin na pararangalan na naman. Ang lahat ng yan ay ating ipagpapatuloy sa pagbabalik ng Heart's Expression. Ito po si Kuya Ferdy R, ang inyong ka-Heart Expression, ang katulad ninyong nagmamahal kay Ate Guy, at syempre nagpapasalamat dahil sa patuloy na pagtangkilik ninyo ng Heart Expression. Maraming salamat at sa mga nag-subscribe na, sa patuloy na nila-like, sinishare ang videos, mga videos, maraming salamat po sa inyo. No po? At talaga namang kayo ay aking pinapasalamatan at dinadalangin na lalo pa tayong pagpalain ng buong may kapal ng ating Panginoong Diyos. Salamat po. At sa mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe po natin ang Heart's Expression. Alam niyo po, talaga naman nasabi ko na talagang sa Ate Guy, napakagaling, napakahusay. Alam natin yan. Talaga namang hindi tayo nagsasawa. Salamat sa talentong ibinigay kay Ate Guy. Totoo nga no, kapag si Ate Guy ay ginampanan niya yung papel, hindi si Ate Guy ang makikita mo, magta-transform siya dun sa role na ginagampanan mo. Katulad na lang po dun sa Bulaklak sa City Jail. Maraming nakapuna at ako rin po talaga no, hindi ko ma-express. Sabi ko, bakit dun sa Bulaklak sa City Jail, nung nanganganak siya sa Manila Zoo, no, di po ba? Dun siya magluluwal ng bata. Makikita mo na si Ate Guy parang, sorry po sa term, pero para siyang, dahil sa Manila Zoo siya, nandun siya, nanganganak. Tingin mo parang isa rin siyang hayop na nanganganak. Sorry po wala po akong ibig sabihin. Ang ibig ko sabihin, yung karakter ni Ate Guy, talagang makita mo, nag-transform siya, na nagmamakaawa, na wag gagalawin ng kanyang anak, wag kukunin ng kanyang anak, dahil alam naman po natin na nakabilanggo sa Ate Guy at tumakas lang dyan sa kwento ng Bulaklak sa City Jail. Nag-transform siya, talaga maawa ka, nagmamakaawa siya, no? Parang isang katulad ng pusa, aso na pag sinaktan mo yung anak, talagang gano'n, makita mo yung mukha ni Ate Guy, parang gano'n. Ang galing-galing. Si Ate Guy lang ang makakagawa nun. At maging doon sa pelikulang, meron din po kung maraming pelikulang ginawa siya na talagang nagustuhan natin. Doon sa, ako po doon sa Pasita M, dun sa ending na hinahabol niya si Grace, si Lotlot po yun, na talagang hinahabol niya dahil itatakas nga, idadala siya sa abroad dahil may sakit. Alam po natin kwento yung totoong buhay ni Pasita M, talagang bilib na bilib ako, nagwawala siya doon na yung anak niya kukunin. Bilib na bilib ako sa pelikulang yon. At syempre, si Ate Guy, maraming pelikula, no? Pero meron pa yung naging totoo po sa akin yun. Umiyak mo na umiyak dun sa Palengke Queen. Nung lumuhod siya kay Miss Celia Rodriguez na talagang para makita niya lang ang kanyang asawa, no? Si Miss Celia Rodriguez, dito ang nanay ni Mr. Matt Ranillo III. Dun ako umiyak. Talaga na, ang tagal ko makarecover doon dahil bata pa po ako noon. Talagang napanood ko yun. Iyak ako ng iyak. Talagang nakuha ni Ate Guy yung loob ko. Talagang parang isang tao na karaniwang tao na nagmamakaawa, makita niya lang ang kanyang asawa. Ay, talaga yan sa Palengke Queen. Nagtatransform ang karakter ni Ate Guy. At dito nga sa Die Womb, talaga no, si Ate Guy hindi mo makilala. Kung hindi mo kilala siya si Ate Guy, sasabi mo, hindi si Ate Guy yan. Pero talaga sa Ate Guy, talagang makita mo, no, nagtransform siya, isang badyaw, makikita mo. At kaya nga, ang dami na nagbigay ng papuri, ng appreciation kay Ate Guy. Talagang yung awards at lahat ng nakapanood nito talagang sinasabi maging sa loob at labas ng ibang bansa. Katulad na lang ng magaling na aktor na si director, writer na si Mr. Kim Ji Seok, na talagang na-appreciate niya si Ate Guy. Nasabi niya magaling talaga ang superstar, ang national artist. Na po, ayan po yung mga picture na makita mo sa Ate Guy, no? Lalo na sa Die Womb, yan. Ibang-iba, hindi mo makilalang si Ate Guy, yan. Sa South Korea po, no, si Kim Jim, no, Kim Ji
Kim Ji Seok na talagang inappreciate niya. Director ng South Korea. Ayan. Ate Guy, bravo talaga. At si senador na naman, isa na namang senador, dating senador, na talaga namang ang galing-galing. Kababayan po namin ito dito sa Pampanga, na talagang, kumbaga, mahal naman niya sa Ate Guy, at siyempre, nagsama sila sa pelikula, at talagang hit ang ginawa nilang pelikula. Ang sarap alalahanin, gumawa sila ng pelikulang Kastilyong Buhangin at Gaano Kita Kamahal ni Miss Nora Honor, na talagang nag-click at talagang swak na swak ang kanilang chemistry. Ngayon, syempre, sabi ko, basta Noranian talagang magaling at mahusay. Yan, si Mr. Lito Lapid, Senador Lito Lapid, na paparangalan din po sa PAMAS bilang isang movie actor of the Philippine cinema. Nabubulol ako, talagang natutuwa ako, no? Talagang sa tuwa ko. Wala po akong script, pasensya na po kayo, pero sa puso ko nagmumula yung aking sinasabi. Salamat po. Ang galing, Senador. Congratulations, Senador Lito Lapid, no? At ganyan din, binabati natin ang isa pa rin nagmamahal kay Ate Guy, kaibigan, walang iba kundi si Miss Nova Villa, na nagdiriwang ng kanyang kaarawan, na isa ring awardee. Miss Nova Villa, maraming salamat sa pagmamahal mo kay Ate Guy. Happy birthday po, at umaba pa sa iyo ang iyong buhay. Siyempre, talagang tumang-tuwa tayo sa Ate Guy. Punong-puno ng sorpresa, ina-appreciate. At talaga naman, itong mga susunod, itong taon na ito, hindi lang si Ate Guy, hindi lang dito sa Pilipinas mapapanood sa Ate Guy yung mga pelikula niya, maging sa ibang bansa. No po? Mag-abang-abang pa po tayo na maraming balita, at nawa, talaga namang marami pang magaganda at mabubuting balita kay Ate Guy. Ito po si Kuya Ferdy R na bumabati ng isang magandang araw at nag-iiwan ng as long as there's love, we will stand, and to God be the glory. Maraming salamat at mabuhay. Please like, subscribe, hit the bell button, Arts Exploration. Go, go, go!